Ngayon naman, mag-go through tayo sa ano ang mga functionality ng plus new. Nakikita nyo tong plus new dito sa gilid. Yan, pag-aaralan natin yan. Ang plus new, sinasabi ko kanina, dito lahat madalas. Dito yung mga transaction. Dito magtatambay-tambay yung bookkeeper nyo, yung accounting nyo. Dito magtatambay-tambay yan. Kasi dito lahat nag input ng data eh. So, may apat na column ang tinatawag na plus new. Customer, supplier, team, tsaka others. So, sa customer side, may invoice, receive payment, statement, estimate, credit note, sales receipt, etc. So, sa customer side, dito tayo magbibill sa customer. 'Di ba? Invoice. Ito yung tinatawag na kapag may benta ka, pero pinautang mo. Example, nagbebenta ka ng cellphone, pero nagpapautang ka. Invoice ang dapat gamitin mo dito. Tapos ang receive payment, kapag na-invoicean mo na siya, at saka magtatanggap ka na ng pera o magbabayad na siya, receive payment ang gagamitin mo. Statement, kapag nagtanong na ang customer mo, magkano na ang utang ko sa'yo? Magkano na ang balance ko sa'yo? Siyempre, pag marami ng transaksyon ng isang customer, statement ang pinaka-formal na document na ibibigay mo sa kanya. SOA, Statement of Account. Ito yung tinatawag na SOA. Estimate. Ito ang ibang term ng quotation. Kapag nagbibigay ka ng quotation, for example, B2B ka, for example, printing ka, di ba? Ma'am, magpapa-quotation sana ako ng signage. Ito ang dapat mong gamitin. Kasi dito naka-synchronize, di ba? Sa accounting software mo na. Tapos, kapag in-approve niya, dito mo rin i-approve yung quotation na in-input mo dito. Tsaka, convertible na siya to invoice. Hindi ka na mahihirapan kapag gumagamit ka ng quotation. Kompleto na. Kompleto na ang QuickBooks. Siyempre. Credit note. Ito yung ang credit note kasi hindi siya masyadong sikat sa Pilipinas eh. Pero sa US, ang pinaka-concept ng credit note. For example, scenario lang naman to. Ang credit note, for example, nagbumili ka ng cellphone sa akin. Tapos, may nasira agad yung button. Yung button. Instead of isauli mo yung cellphone na buo, bibigyan na lang kita ng credit note na worth ng damage ng power button. Hindi hindi pa to repair ah. Parang mahirap, ano, parang pangit example yung cellphone. Ano na lang, mag. For example, nagbebenta ka ng mag. Tapos, pagdating sa customer ng mag, basag. Dalawa binili, tapos basag isa. Tapos nag 40 pesos yung isa. So meaning, 80 pesos yung dalawang mag. Tapos yung isa basag. Instead na nirefanan mo siya, binigyan mo siya ng credit note na worth 40 pesos. Na kapag bibili siya ulit sa'yo, automatic na magde-deduct ng 40 pesos dahil binigyan mo siya ng credit 40. So, explain pa natin ng maayos para baka maguluhan eh. So, 'di ba, binentahan kita ng dalawang mag, tapos basag isa. Tapos hindi kita binigyan ng refund, binigyan lang kita ng credit note. Na kapag bumili ka ulit sa akin ng isang mag, di na kita pagbabayarin. Kasi meron ka naman ng pondo sa akin na 40 pesos which is na binigay ko sa yung credit note. Yun yung credit note. Instead na nire-repanan mo siya, binibigyan mo lang siya credit note para makales siya sa susunod niyang purchase. Yun yung credit note. At ang sales receipt naman, wait, ulit natin lalagay. At ang sales receipt naman, ito yung cash to cash transactions. Ito yung pagbenta mo sa kanya, nagbigay agad siya ng cash o nag-bank transfer siya or nag-e-wallet, sales receipt ang ginagamit dyan.
Refund receipt. Refund receipt. Ito yung kapag nag-issue ka ng refund. Siyempre, ito yung papel na ipapadala mo. Tsaka along with the money na binigay mo ulit. Ang delayed credit, para siyang credit note na in-explain ko kanina. Pero nag-aalangan ka pang ibigay yan. Delayed credit muna kasi pinag-decisionan pa eh, pinapa-approve pa. Delayed charge, para siyang invoice, pero mas pinili mo lang i-delay yun. Hindi mo pa sinesend eh. Hindi pa mo sinesend yung billing, pero dinidelay mo lang yun. Pero nako-convert naman siya sa invoice kalaunan. Basta itong delayed credit tsaka delayed charge hindi masyado itong nagagamit. Pero depende sa business mo. Add customer, syempre dito ka mag-add ng customer. Dito suppliers, na ibang tutorial kasi itong ano eh, mga ituturo yung paano mag-input ng expense tsaka mga invoice. Dito muna mga introduction muna. Ito expense, magre-record ka ng cash to cash na expense. Yung expense na, for example, bili ng office supplies. Tapos, binayaran mo agad. Expense ang ginagamit yan. Ayos. So, sa cheque. Ito yung cheque na effective agad. Na good to withdraw agad. Hindi siya applicable sa PDC. Sinasabi ko sa inyo. Hindi siya applicable sa PDC talaga. Ibang tutorial ang PDC. Pero ito, yung cheque na wini-withdraw agad. Yung ano talaga. Yung cheque na effective agad na pwedeng i-withdraw. Ito yon. Kaya napaka-tricky nito eh. Hindi siya pwede sa PDC talaga. May gagamit tayo ng ibang technique sa PDC. Bill. Kapag ang expenses mo ay utang. Example, Meralco. Binil ka ng Meralco ngayon January. Binil ka ng Meralco December 2024. Meaning, na pag nagamit mo na yung December na kuryente, syempre, parang pinautang ka lang ng Meralco ng kuryente. Parang pinauna kang gamit. Postpaid tawag yan, di ba? Bill ang gagamitin mo sa mga postpaid. At saka sa mga supplies mong utang. Siyempre, pag darating yung Meralco, i-input mo sa bill at ng mga information doon, tsaka kailan yung due date. Same din sa mga mga naka-terms mo na supplier, mga pinapautang, mga nagpapautang sa iyo ng mga supplies. Same din. Bill ang gagamitin mo kasi lalagyan niya ng due date. Pay bills. Dito tayo dito na naka-arrange ang mga due date ngayong araw or mga malapit na mag-due. Dito na siya nakasunod-sunod kung anong mga dapat mong bayaran. Pay bills ang dapat dyan. Purchase order. Pag magre-request ka ng supplies o serbisyo sa mga supplier o mga subcon mo, purchase order ang mga ginagamit dyan. Supplier credit. Kapag ang supplier, parang kabaliktaran lang siya ng credit note. Ang purchase order, ang supplier credit, nagbigay sa iyo ng credit na kapag sunod ng purchase mo, mababawasan agad dahil binigyan kanila ng credit. Yan yun. Credit, wag nyo muna pansinin yan kasi hindi masyadong applicable sa Pilipinas yan. Pero kapag nag-connect ka naman ng chart of accounts ito na credit card, parang ano lang. For example, may mga unknown charges. Tapos nag-reflect sa credit card mo, pero hindi naman ikaw nag-record nun, hindi naman ikaw bumili nun kasi fraud yun. Kalaunan, mag-i-issue yung credit card ng credit credit para bumalik agad yung balance mo tsaka ano tawag nito? Ma-void yung transaction na fraud. Credit. Yun yung i-issue ng credit card company sa'yo. At supplier, pag mag-add ka ng mga subcon, supplier o lahat.
Itong team, walang kwenta to sa ngayon. Totoo lang. Sa totoo lang ha. Walang kwenta to sa ngayon. Pero kapag fully launch na yung sobrang high-tech na kasi ng QuickBooks Online sa US eh. Pero pag yun, ma-integrate na ng maayos sa Pilipinas, di mo na kailangan ng payroll. Dito na. Sa akin kasi wala pang payroll solution yung QuickBooks Online natin. Pero kapag na-integrate na yun dito sa buong Pilipinas o sa buong mundo, yung gaano ka high-tech yung US when it comes sa payroll, gamit na gamit yung dalawa. Others, eto, bank deposit, transfer. Ang bank deposit is, huwag nyo muna pansinin yan. Delikado gamitin yan eh. Bank deposit, basta may nag-deposit sa'yo na, ano, nag-deposit sa'yo ng pera. Pero tricky to. Hindi ko sinasuggest na gamitin nyo. Transfer, ito yung, for example, from BDO to Union Bank. Dito kayo parang nagta-transfer account. Yan. Journal entry is more on accounting na to. Pag nag-aral ka na ng accounting, malalaman mo na to. Inventory quantity adjustment, kapag, nag-inventory kayo, tapos, may discrepancy sa actual tsaka sa QuickBooks. Tapos na figure out nyo na waste pala yun, dito yung mga adjustment na yan. Paid on credit card kapag magbayad ka ng credit card, tsaka add product and service, dito yan. So yan yung mga andito sa Plus New. Ayos? Okay, next na tayo.